a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Happy birthday, President Ferdinand R. Marcos Jr. Keep up the good work for more job fairs. I'm Dad's Ranieses. I'm the Peso Manager of the City of Legazpi. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Ano daw? Sound mo ata. Sounds ko okay naman. Eto. Ayun. Oh, yan. Okay na? May naririnig na? Okay na. So, magandang umaga po sa ating lahat at magandang tanghali na rin, magandang gabi sa dako ng mundo naroon kayo. Siyempre, kasama ko si Takero. Ay, hello po. At Kumusta po kayo? At yung ating mga kaibigan, mga kababayan, mukhang may mga sakit. Uso yata sakit ngayon. Minsan, ano? Hindi kasi yung ibang kasama natin galing Thailand, baka pagod pa. Tapos si Coach Jarrett may sakit daw. Si Sangkay umuwing sa probinsya nila. Oo, si Mark Ramos. Madaling araw sa kanila ngayon. Kaya nahihirapan, ano. So anyway, nandito naman tayong dalawa. Tantayin na lang natin kung anong makahabol ba sila, di ba? Uy, insan medyo may ano ngayon may mga issue na si Jinggoy daw Okay. Oh, ito Sige. Disclaimer po, no. Disclaimer tuloy. Hindi na disclaimer to sa sa atin, di ba? Pero disclaimer sa Radyo Pilipinas ito. Kasi talagang may mga usap-usapan at mayroon pong pasabog di umano itong si Robbie Tarosa. Oo, grabe yun Sa hindi lang nakakaalam kasi, meron binabanggit dito si Robbie Tarosa sa Facebook niya. Na ako talaga nagulat talaga ako dito wala akong idea dito. Hindi ko alam yun Pumutok to kagabi lang Kagabi? So sabi ni Robbie Tarosa dito Jinggoy, mag-resign ka na. Kung hindi, I will be forced to tell the country about your double life. So may double life daw. You are one of the reason kung ba't kami naghiwalay. I have all the receipt. Try me, pareho lang kayo ng ex ko. Nako. Baboy daw, may baboy sa Baboy? Wow, baboy. Ano yun?
Alam mo, insan, kung babae nagsalita, ang ng lalaki kasi. So, so ibig sabihin na love triangle? Ganun ba ibig Ano sabihin? ba, di ba parang yung Robbie Tarosa, aminadong ano yun? Hindi, ano talaga yun? LGBT talaga siya. Oo, di ba? Oo. Tapos di pa, may update siya, nag-update siya ngayon. Na ano? So, kung nag-post siya kanina 10 hours ago, sabi niya, Ano sabi? ito na po ang mga death threat. Na, may mga death threat na daw. Nako, patay. No, I do not care. I will continue to speak the truth. Ito malupit. Hindi, Hindi, teka muna. Bakla at sinungaling ka. Hindi, teka muna, bakit ngayon lang naman na nagsasalita kung kailang may malaking issue din kinakaharap si Jinggoy? Diba? Kasi meron siyang binabanggit dito na nangyari ito nung panahon pa ni FPJ, nung nakakampanya sa FPJ noong 2004. Nako. So, ibig sabihin, nung 20 years ago pa. Kaya nga, ang tagal-tagal na. Tagal na. Oo. Pero ang point dito, totoo man to o hindi, ano to sa akin lang parang pasok to sa sa cyber libel. Kasi totoo man o hindi Oo. Kasi ang cyber libel kasi insan, di naman siya tinitingnan kung may katotohanan ba o wala yung sinasabi mo. Ang tinitingnan talaga doon kung may malis ba yung post. Pero kasi, alam mo, insan, matagal na kasing may nagsasabing may mga may mga senador na mga daw. Alam mo na, hindi naman natin kasi kinukutya yun. Kung yun yung nararamdaman nila ano naman problema doon? Kaya lang, kung itatago mo pa, siguro kaya nagkakaroon ng interes yung tao. Pero yung mga artista na mga nagladlad na, tulad ni Rostom Padilla, di ba? Okay lang yun di ba? Wala nang Hindi, tsaka wala namang issue kung LGBT yung tao. Kaya nga. Hindi naman to 1980s Oo nga. Year 2020s na po tayo. Kaya walang issue po dyan. Ano naman kung kung kapwa lalaki ang kursonada. Kachorbanes. Di ba? Kung doon na nagiging masaya, di ba? Ulitin ko lang hindi naman natin yan kinukutya o pinipigilan. Ang ang problema, kung ganun ka, umamin ka na. Di ba? Kasi ito pa nag-post pa siya dito. Na My father had us flown out to a safer place. So nagtago na rin pala sila. So ito yung mga post. May mga post 30 minutes, may post na naman siya 30 minutes si Robbie Tarosa. So may death threat na talaga, no? Yan ang sabi niya. Pero matindi to kasi ito na. Actually, yung sabihin mo na, ito ay may opinion, sabihin niya na bakla si Jinggoy, medyo okay lang, bakla, or whatsoever, sorry for the word. Whatsoever, okay lang yan Pero kasi, yung mga sumunod niya ng post kasi, may may malis na. Talagang nirat-rat na ka mo. Nirat-rat niya na talaga. Nirat-rat niya na. Oo. In-all out niya na yung... Kasi, konektado ba to sa flood control ni Jinggoy? Tingin mo? Tingin ko, maaari siguro na nagkaroon ng pagkakataon. Yan si Robbie. Bakit yung tamang pagkakataon? Tingin ko baka ikaw ba siguro, naman nag-awang ka ng boyfriend nasaktan 20 years mong kinimkim yan Para bang ako ay pinagpalit pero di yun masakit kasi babawi ako ngayon. Parang ganon. Parang ganon tingin ko yan. Baka nakakuha lang ng pagkakataon para makaganti. Revenge yan. Tingin ko Pero kasi dapat pag mga ganyang klaseng mga issue, dapat medyo maingat sana sa post. Kaya kasi may malis yung post Oo. May malis talaga Ikaw ba insan tatanungin na kita ngayon naniniwala ba ako? Ayun ba? Hindi tanong mo. Baka ikaw kasali sa federasyon Hindi, ngayon ko na talaga nabalitaan na may ganyang issue si Matagal na raw to kasi bago ko kinontent to sa YouTube ko, nagtanong-tanong na tayo sa mga ibang mga kasama natin. Hindi, na yan, may issue na siyang ganyan talaga dati pa. May issue na. Sabi nila, pero ako wala talaga nabalitaan siguro kailangan magsalita ni Senator Jinggoy Estrada dyan. Kasi pati na yung pagkalalaki niya na na. Oo, kasi kawawa din naman ng pamilya, syempre, di ba? Para nga pala, pamilyado nga pala. Pamilyado Kaya ako nagtataka, sasabihin nyo, bakla magaling pa mag-basketball. At saka, action star Paano mangyayari magaling bakla manuntok, yun? magaling mag-basketball. Di ba? Magaling din sa flood control. Kaya nga. Yun lang. 355 million, magaling din sa... Mukhang naitaon sa pagiging controversial ni Senator Jinggoy ngayon yung issue na yan. Parang dagdag batok sa kanya yan,
Oh. Imbis na flood control lang iniisip niya ngayon. May iba pa siyang iniisip ngayon na binato sa kanyang issue. Di ba? Siguro good luck na lang kay Senator Jinggoy diyan Pero kasi ang malupit kasi dito Insan itong Thursday kasi. Oo. Merong unang hearing ni Senator Pampilo Lacson sa Blue Ribbon Committee. So mukhang doon ata sa center yung investigasyon niya dito sa 355 million nga ni... Ito ba yung may pumasok na taga-contractor na yung WJ ba yun? WJ. Oo, yun. Yan ba yun? Mukhang... Na may supot-supot daw na limpak-limpak na salapi na panuhol? At meron pang CCTV. Yan. Yung sinasabi nga ni Bryce Hernandez. Mukhang... Kasi alam naman natin na bagong chairman tong si Ping Lacson, si Senator. Dapat talaga Lunes, di ba? So nagiging Thursday siya, malamang nag-a-adjust pa. Pero nakakagulat talaga dito ang una-una niyang hearing regarding nga dito kung saan nga nasasangkot si Jinggoy. Si Jinggoy ba talaga yung tinutukoy dyan sa WJ na yan? Baka naman syempre marami sabi ni Bryce di ba? Marami sila dyan na nasasangkot ngayon tulad ni Joel Villanueva. Sa pa yan. Ng Bulacan. Senator Joel Villanueva ng May Bulacan. May maiiwan kaya sa Senado pag nagkataon. Di ba? Baka walang maiiwan dyan. Kaya nga, eto pa, di ba? Si Bongo. Si Bongo tahimik lang. 'Di ba? Pero nasasangkot din, 'di ba? Tapos etong si Cheese Escudero. Si Cheese tahimik na lang din. Malay ba natin? Alam mo Insan malupit talaga tong plano nila Nino? Nila Marcoleta at ni Cheese Ang plano talaga ng mga yan gawing state witness o WPP. Itong si Diskaya. Ang problema nila, nung pagkatapos ng hearing nila, biglang napalitan ng Senate President. Ayun lang. Ang pipirma pala ng WPP, Senate President. Kaya nga. Ngayon, kung di pala napalitan si Cheese, di malamang nasa Witness Protection Program na si Diskaya ngayon. Yun. Tingin ko dyan, siguro meron silang gustong palabasin. At ikaw ba, tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba dun sa mag-asawa na yon? Ay, Ako kung may ebidensya, maniniwala ako. Ako para bang gumawa lang ng mga litanya na magpasama ng ibang tao. Sa akin yun, opinion ko. Kasi tulad niyan, may mga bagong mga kongresista na idinawit na kakapanalo lang nung nakarang eleksyon. Mayroon. Ito lang taon. Si Teodoro ata, di ba? So mahirap na basta paniwalaan din 'tong mag-asawa. At lalong-lalo na nung sinabi na ang kanilang records ay yung 2022 lang hanggang 2025. Isa pa yun. Ayun, medyo nagduda na talaga ako ng gusto doon. Isa pa yun. Tingin ko siguro, baka naman meron silang gustong palabasin, kaya lang mukhang hindi nagtagumpay, gawa nga ng napalitan kagad itong si Cheese Escudero. At napalitan din mismo si Marcoleta. So ayun talaga yung plano nila, nakikita ko na ang gagawin talaga nila state witness si Diskaya. Nakita mo naman kung paano yung hinulma yung affidavit niya. Walang senador At saka walang senador na daw. At saka yung para bang ang daming reservation sila doon sa mga binunyag di ba? Tingnan na lang. Pero abangan natin to sa Webes kung anong takbo ng gagawin ni Ping Lacson dito sa Blue Ribbon Committee at mas mas interesting to kaysa dun sa ginagawa ni Marcoleta. Hindi, tsaka ito Insan in fairness naman doon sa sinabi ni Ping Lacson ni Senator Tito Soto, ni Senate President ngayon. Na ang sabi kung magiging star witness paano? Mas malaki pa yung ninakaw nila sa kaban ng bayan. Tapos, gagawin nating star witness sila. Balik muna siguro nila lahat. Yung mga ninakaw. Di ba? So, tingin ko. Okay, abangan natin sa Webes. Abangan natin to dahil parang malayo-layo pa Pero sana, wag nang palayuin. Sana, bilisan na lang. Kasi ang taong bayan nagagalit na Di ba? Galit na yung may taong rally bayan. Ngayon, kasi ngayon, tulad ngayon, may rally ngayon. Kaliwat kanan yung rally ngayon. Tapos, naka-red alert din po yung pulis ngayon tsaka mga sundalo.
Actually, medyo madami yung nagrarally ngayon. Medyo madami siya. Pero hindi naman mga DDS kasi yung nagrarally na inaangkin nila lagi yung mga rally eh. Yung mga nagrarally ngayon, yung mga aktivista. No. Hindi yung mga DDS na mga... yung rally na nangyayari po ngayon, walang ka nalaman yung mga DDS dyan. Diba? Na mahihina Wala silang karapatan mag-rally. Wala. Oo, kasi sungkot din naman yung tatay nila eh. Kaya nga. At saka pag nagrally sila, yun po yung mga nagrarally sa silong ng mga tulay. Yun po yung mga DDS, ano? At yung mga nagrarally ngayon, ito ho yung mga lehitimong mga grupo. Halo-halo na sila. 'Di ba? Halo-halo na. Lagi naman dati pa. Dati pa parang normal na lang yung rally-rally na 'yan eh. Mula yata nung nabuhay tayo dito sa mundong ito, may rally ng ganyan eh. 'Di ba? Kaya nga. Pero syempre karapatan ng bawat isa 'yan na ipahayag yung kanilang nararamdaman, di go lang, ano. Wag lang lalabis. Dahil may karampatan namang parusa yan kapag lumabis kayo. Actually, wag nilang gagayahin yung yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal. Hindi naman. Ikaw ba sang-ayon doon? Ako hindi ako sang-ayon doon. Ako lalo, hindi ako sang-ayon sa ginawa doon sa panununog, doon sa doon sa... Kasi hindi na freedom of expression na yun eh. Kaguluhan na kasi yun eh. Pag ganun yung nangyari. Kasi ginagawa nilang inspirasyon. Bakit kamo? 2 araw lang sa Nepal, napabagsak na daw yung gobyerno nila eh. So ngayon para siguro yung iba baka iniisip kaya nila. Tandaan nyo ho mga kababayan ko, no? Sa mga nabuhay ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung pong agaw yun eh. Agaw yung kapangyarihan ni Apo Lakay eh. Wala naman nung naidulot na maganda sa atin. Di ba? Ano ho bang naging magandang naidulot nung pagkakatanggal ni Apo Lakay? Di ba lalo po tayong lalo tayong nalugmok? Siya nga pala, insa may nakalimutan tayo. Happy birthday nga pala sa ating Pangulo. Kay President Bongbong Marcos. Happy birthday po. September 13 pala yun. Ako. Nagrereklamo si Kina. Shoutout daw muna, sabi ni Kina. Shoutout muna kay Kina. Kina, shoutout sa'yo. Nanonood ka ba? Talaga. Yun na nga. Insan, balikan natin yung kasaysayan na ilang beses nang nangyari sa atin yan. Una, kay Apo Lakay. Ikalawa, kay Insan. Wala namang EDSA naging magandang epekto sa Pilipinas eh. Wala nga. Yung dalawang EDSA, actually gawin natin 3. Isama natin yung EDSA 3 ni ERAP. Yung 3 naman na yun, failure naman yung 3 na yan eh. Oo. Failure yan eh. Sangayon ako. Di ba? Yung kay Cory, yung kay... Lalo na kay Gloria. Lalo na. Di ba? EDSA 2. Tapos kay ERAP pa. Wala namang naidulot na maganda yan. Alam mo kasi, sa tagal na natin, lately lang natin na uunawaan na yung mga ganyang mga ginagawa ay merong mga tao na pansarili. Meron tao sa likod niyan. May akala na ang dami natin natutunan dito sa ginagawa natin, diba, sa totoo no? lang. May mga bagay tayong hindi pwedeng sabihin on public kasi basta ayaw lang natin sabihin. Ako syempre sa mga ganyang mga pangyayari, tignan ho ninyo. Yung mga ganyang mga rally na ginagamit ang sambayan ng Pilipino, nabudol na ng minsan, bubudulin nyo pa. Hindi na, kalabisan na yan. Dati kasi insan parang naririnig lang natin. Na wala yan, organize yan, kismis. Lang yan ni ganitong politiko. Pero pag ikaw na-involve ko talaga sa politika katulad natin mga vlogger tayo, mamumulat tayo na ganun pala siya. Gawin nating halimbawa. Totoo pala siya. Gawin nating halimbawa yung panahon ni Pangulong Apo Lakay. Sino nagbenepisyo nun? Di ba sila Ramos? Hindi. Hindi nagbenepisyo. Kaya nga yun lumaban Dahil hindi rin siguro nakuha yung gusto. Hindi, tsaka nag-away-away din naman sila sa huli. Kaya nga, away-away sila. Di ba si Laurel? Bumaligtad din si Laurel kay Cory. Kay Cory, Vice President niya. Vice President niya mismo. Diba? So, ito alam nyo, sa mga ganitong mga agawan ng kapangyarihan at mga... Lagi may tao behind on it yan. Totoo yan. Lagi meron yan. Unang-una, malaki pondo. Yung paggaganyang pag-oorganisa, tingin mo, yaan kaya ng sama-samang ambagan ng Pilipino? Hindi. Ibig sabihin, may nag-oorganisa.
Pinag-organize niya. At may mga nagpapakalat ng limpak-limpak na salapi para yung kahit walang kinalaman ay nagkakaroon ng may alam. Yung bigla bang wala dating pakialam, biglang nagiging mahal ko ba yan? Punta tayong Luneta. O, di ba? Ano ba yung mga vlogger ba yan? Hindi nga vlogger eh. Kung hindi mga influencer pati yung yan, mga rapper, nagulat nga ako dun eh. Isa ang kanilang mga content yung mga puro prank, puro kalokohan. Biglang sumisigaw ngayon na mahal nilang bayan. O, di ba? Hindi naman natin inaalis yun. Karapatan naman nila. Kaya lang nakakapagtaka. Bigla-bigla na lang sumisigaw, nagsasalita. Pangalanan na ba natin yung mga yan? Ano ba, pwede ba? Ako ano? bahala, ano ba ako? Hayaan na natin, Hindi kasi, nakita ko yung mga na yan, yung mga influencer na yan. Yung mga content nila, benta-benta, patawa-patawa. Biglang magrarally sila sa September 21. Tapos ang malupit pa doon sa rally nila, mga nakatakip pa yung mga muka. Oo nga. Ay, At meron pang panawagan na magdala daw ng Molotov. Okay, tama. Molotov, ano ba yung yung bote? Lalagyan ng gasolina yung bote, lalagyan ng mitya, sisindihan, tapos sinahagis yan para sumabog, parang gano'n. September 21 yun. So, sana, siguro naman hindi naman nagtutulog-tulog ang mga kapulisan. 'Di ba? Nandiyan naman si General Nartates na kailangan siguro pagibayuhin yung pagbabantay at syempre yung mga intelligence natin dapat maging alerto. Hindi, kasi mga Pilipino naman sila, meron silang karapatan magsalita. Pero nakapagtaka doon, bakit magtatakip kayo ng muka? Huwag niyong ipopromote na magrarally na magtatakip ang muka. Yan na nga. Actually, medyo nakakainis ngayon. Nakita ko yung mga nag-post, si Ato. Si Ato ba yun? Yung puro sigaw ng sigaw? Si Ato, si Boss Toyo, nakita ko nag-post din. Di ba? Ay, mga kaibigan natin na mga si Makagago nag-post din. Di ba? Si Rendon nag-post din ata. Si Rendon ba kasama ba? Mukhang bata lahat ni yan. Same group of mga vlogger na na-issuean din sa isang politiko na binabaya. Teka muna. Di ba mga bata ni yan? Di ba? Bata nung kaya mo yan. Bata ni Insan yun di ba? Insan, ano ba yan ba mga bata mo? Ano ba yung mga gustong mangyari? Same group of influencer na nagkaroon ng issue. Sila rin yun Sila nga. Last year ata na-issue sila na binabayaran daw sila ng isang insan. Sila rin yun Kaya nga sabi ko nga, ito hindi naman ito rally ng mga DDS Itong mga DDS kasi nga wala silang bilang hanggang ilalim lang ng tulay yung kaya nilang buuin na pagtitipon. Mahilig isiksik yung mga sarili sa mga hindi naman kanilang rally. Di ba't nakakahiya? At saka sa panahon ngayon, wala na itong mga DDS, hindi na tulad dati. Dati affected tayo sa mga sinasabi ng mga yan. Ngayon nagiging irrelevant na sila. Tulad wala yan. na nga, kapag pinatulan mo nga sa content mo, bagsak pa algorithms mo dyan tulad yan tignan mo etong si dating President Rodrigo Duterte. Ngayon, di ba dapat haharap yan sa September 23 sa kanilang unang pagdinig dyan sa ICC. Ngayon hindi daw na siya pwede. Kasi ulyanin na daw. Ulyanin na raw. May siyang term So pag-usapan na lang natin siguro yung kay Digong after ng break. Yun, magbabalik po kayo pag-usapan natin tong pagiging ulyanin ni dating President Duterte. Ano po? Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko,
wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Si Kuya Jake. Oo, Yun. no, nandiyan si Kuya Jake. Oo. Bagong-bagong Ay, goalie, naririnig ba ako mga tol? Oo, Shoutout po sa lahat ha. Naririnig ka. Naririnig. Oo, kanina. Naririnig. Kamusta ang Thailand? Kamusta yung yung bakasyon? Mukhang meron ka pang jet lag ha? Oo nga eh. Naririnig ba ako? Naririnig? Oo, dinig ka. So, alright. Ay, shoutout sa mga kababayan Pilipino natin ha. Okay naman yung bakasyon natin sa Thailand. Naging masaya naman. So yung topic natin kay Digong, okay? Ito na, Jake, sakay ka. Habol ka ha, habol ka kasi okay. So ngayon kasi merong binabanggit dito yung defense mismo Defense ni Digong may sabi nito, hindi yung ICC. Na meron daw siyang suffers deteriorating congenitive condition. So ang unang tanong ko dito, Jake tsaka Insan Mike, naniniwala ba kayong ulyani na si Digong? Alam mo, siguro ibigay na natin sa kanya na benefit of the doubt. Nagiging ulyanin, pero syempre marami rin mga tao na hindi rin maniniwala sapagkat alam naman natin bago yan hulihin matatas pa rin ang isip niya. 'Di ba? Tama. Oo, ang daming ang dami pa ring mga sinasabi noon bago siya dakpin. Galing nga yan sa isang rally sa Hong Kong bago siya hinuli, no? Bago siya hinuli nung umuwi. At nung umuwi nababasa at pinapaliwanag pa niya yung mga batas na dapat daw sundin Na hindi nga daw sinunod ni Secretary Boying at saka ni General Torre. Shout out kay General Torre. Miss ka na namin. Lalo na ni Chris. Nakakalimutan ka na ho ni Chris. Ayan, sabi ni Attorney Kaufman, basahin mo Insan. Ako pa. Labo na mata ko With his impaired memory and concomitant inability to retain new information or to recall events, places, timing. So nakakalimutan niya raw yung lugar,
timing, pati events, Pati no? pamilya. Or even pati members tao. of close family. Yan. Di ba? And defense team. Actually, ito ano, may gusto lang ako sabihin dito, no? Mayroon akong nabasang balita kasi, no, nung September 2 ata yun, no, kung di ako nakakamali. September 2. Meron sinabi si Sara Duterte na kami po ay pinagbabawalan nila na magsalita pag kami ay lumalabas galing doon sa loob ng kulungan. Di ba? Di ba? Naalala mo yan, Jake, di ba? Kasi ikaw din insan, di ba? Di ba? Ang laging routine kasi ng mga Duterte family, pupunta sa loob, sa kulungan ni Digong. Paglabas nila, andun na yung mga sila Alvin, yung mga vlogger na nag-interview. Pinakwento nila na, si Digong malakas pa, gusto niya ng Coke Zero, nag-uusapan yung mga girlfriend niya, ganon. Last week, pinagbawal na yun. Tapos biglang ngayon, sasabihin nila, meron ng amnesia si Digong. Parang collaboration kasi kapag yun, kasi kayo ba mga partner? Naniniwala ba kayo na nakakalimot na si dating Pangulong Duterte? Teka muna, di ba nung mga panahon na bago siya maaresto, nung isinasagawa nila yung mga maisog rally, di ba may mga dramang ginagawa itong si dating Pangulong Duterte, na may sinabi pa nga ito dati na kapag nakakasalubong niya, yung mga kalaban niya sa politika, hinahawakan niya yung baston niya at nahihirapan siya maglakad. Tapos kapag hindi na nakatingin, yung mga kalaban niya sa politika, ayos na ulit maglakad. So ito, hindi na rin mga kababayan yung mga nanonood dito, tsaka yung mga kapartner natin dito, hindi na bago. Para sa akin, hindi na kasi kapanipaniwala yan eh. Mahirap paniwalaan sa ngayon. So parang diskarte lang nila ito para nang sa ganun kahit papaano tingnan ng International Criminal Court na dahilan yan para maabsuelto itong si dating Pangulong Duterte. Pero gaya nga ng laging sinasabi ni Boss Mike, walang ganyang drama sa mga pananagutan. May pananagutan at may pananagutan na itong si dating Pangulong Duterte. Hindi excuse. Yung pagpapanggap. May nakalimutan pa kaya kayong drama ng isa pa eh. Nung mismong hinuli siya, tumabi siya mismo doon sa oxygen. Tapos yung oxygen hindi nakasaksak. So gawain talaga nitong si dating presidente Duterte yung magdrama at gumawa ng kwento para kaawaan at para makakuha ng simpatsya. Buong pamilya yan madrama. Buong pamilya yan. Pati si Sara, di ba? Yung kay Zulaika Lopez. Maliwanag naman yung Nung may camera? Yung sinasabi nung una-una na habang nakadetain yan si dating Pangulong Duterte, nakakapagbigay pa nga ng komento about sa mga issue ng flood control, nakakapagbigay pa ng komento about sa kung ano-ano, tapos magugulat na lang ang lahat na nakakalimot na. Kahit miyembro ng kanyang kapamilya, ayan yung nalilimutan na. Ayan Jake, sinasabi ni Sara nung kapag lumalabas siya galing kulungan ni Digong, di ba? Si Pangulong Duterte nagko-comment siya tungkol sa flood control project. Tinatanong kung akin ba yan? Di ba? Alam niya. Kasi ngayon ang point ngayon dito, di ba? Ngayon kukulik ngayon natin to dito. Doon sa balita nga last week na sila daw ay pinipigilan na magsalita about sa update. Kasi pag hindi nila ginawa yun, magiging obvious na drama yan. Di ba kaka-update mo lang kahapon, ngayon ulyanin na. Kaya nga. Diba? Siguro wala na silang maisip na ibang dahilan para hindi mapaharap sa korte ng ICC itong si dating Pangulong Duterte. Tingin ko, alam mo, nahihirapan ako sabihin na dating Pangulong Duterte. Hindi kasi ako sanay sa ganun, pero tignan na lang natin kung ano magiging desisyon. Ganito yan. Hindi naman kasi mga eengot-engot sa ICC. Itong ICC na hindi pag-aralan at araling maigi at humingi ng mga patunay at aralin din yung ibibigay na ebidensya nila na patunay kung talagang legit itong nararamdaman, 'di ba? Kung itong pinagdadaanan ng dating pangulo, 'yon. May sariling doktor naman yung ICC. Kaya kayang-kaya malalaman nila kung nagdadrama ba to o hindi. Yan na nga. Tsaka hindi pwedeng gamiting dahilan yung nakakalimot, etc. para maabsuelto ka sa kasalanan mo. Harapin mo. Harapin mo yung kasalanan mo at tapusin mo. Patunayan mo sa publiko na wala kang kasalanan. Yun, dapat. At yun naman mga abogado ni dating Pangulong Duterte, tulungan nyo na lang na maabsuelto itong si Digong sa kanyang kasalanan kung wala talagang kasalanan. Teka, hindi yung gagawa pa ng mga dahilan para ilihis
yung pananagutan ni dating Pangulong Duterte at maabsuelto ng ganun-ganun na lang. Di ba kamakailan itong abogado nga ni dating Pangulong Duterte, di ba gustong puntahan o i-meet si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito kay Duterte para siguro mapauwi. Parang gano'n Parang makikiusap. Parang ang tanging paraan na lang daw. Parang gano'n ang pagkakaunawa ko ay ang kausapin itong si Pangulong Bongbong Marcos at nagwala. Oo, itong sila Harry Roque, itong sila Maharlika at marami pang mga tagapagtanggol nila, 'di ba? Mga kalyado nila. Na bakit kailangan kausapin? Ayan, hindi ko rin makuha yung point ni Kaufman bakit nanghihingi siya ng tulong sa presidente ng Pilipinas In the first place, wala na yung kaso ni Digong sa Pilipinas Tama. Yung jurisdiction na sa ICC na Kahit naman si Sara maging presidente niya, hindi rin mapapawi si Digong. Kasi yung jurisdiction nun nasa ICC na. Kahit anong request pa nila dyan. Siguro hopeless na. Baka nagbabaka sakali na lang. Parang parang may sakit ka. Meron ka na balitaan. Wala pa rin magagawa ang Pilipinas nun parang nga ganito nga yan, siguro para sa kanila. Para sa kanila, May sakit ka. Hopeless ka na. Simpatsya na lang siguro. Hindi. Sasabihin try natin, may nabalitaan ako. May nagpapakilalang anak ng Diyos. Pag hinipo ka raw, ikaw ay gagaling. O, di ba? Lahat yun, susubukan na. Di ba? Kaya lang, yung humihipo daw ng nagpapagaling, nakakulong pa rin hanggang ngayon. Diba? So parang ganito mga partner. Kung nasasabi ni Kaufman yan na pupunta siya ng Pilipinas, halimbawa, para kausapin si PBBM para makialam doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, dyan sa dahig, kahit kung tutuusin, hindi na naman pwede makialam ang Pilipinas. So possible na mangyari yan. In the future, kung sakasakali, na itong si Sara Duterte ay maging presidente. So gagamitan ni Sara Duterte ng power, ng puwersa, itong International Criminal Court para mapabalik yung kanyang tatay at may iwas sa pananagutan. So parang ganyan yung mangyayari dahil kung nasasabi nila ngayon yan, possible na gawin nila yan in the future. Kung si Sara Duterte pala rin. Kaya yung mga kababayang Pilipino natin, ngayon pa lang mag-isip na po kayo. Kasi hindi nagagalaw yung si Sara kung sakali maging presidente yan para tulungan ng bansang Pilipinas. Gagalaw yan para i-absuelto yung kanyang tatay. Buhay pa kaya si Digong nun. Ayun nga tulad ngayon, kita mo na lang. Bakit pa kasi papabalikin kung wala na rin namang maalala na babalikan? Ano? Tama. Kung wala nang maalala nababalikan, bakit pa bababalikin? Di okay na ron at, di ba? Na doon na lang, at may nag-aalaga sa kanya, hindi pagagastos ang gobyerno. Tsaka yung nakakatawa pa dito, naalala ko lang, pati yung PDP laban, nagre-request din kay PBBM na, sige na, PBBM, para pauwi mo na si Tatay Digong. Ang nakakatawa kasi dito, nung nakalaya pa si Digong, itong PDP laban, sila yung nagrarally sa may isog rally. Pabagsakin ng presidente, bangag. Tapos ngayon, ayun sila ng request sa presidente, pauwi mo na si Digong para namang si Kusi naman, patawa naman to si Kusi. Alam mo kasi, yan ang problema sa sa mga Pilipinong nasa politika Yung po ba mga kababayan ngayon wawasakin mo, sasabihin mo lahat ng kasiraan, sasabihin mo lahat ng mga pambababoy at iinsulto. Darating pala kakailanganin mo yung tao na tinutukoy mo. Di ba? Tama. Kaya yan alam naman natin yung history ng nangyari niya kay Digong Sa totoo naman talaga, magkasundo naman talaga sila ni Sara at si PBBM. Okay naman sila nung una pa lang Yung nanggugulo lang talaga itong matanda na to Siya naman talaga ng gulo sabi naman nung kampo ni Sara, hindi naman daw si Digong ang problema. Sino si BBM daw? Hindi, ang problema daw si Speaker. Di ba? Yun ang tinuturo. Speaker daw. Di ba? Kaya nga para sa akin mga partner, kung yun ang nakikitang problema si Speaker, dapat ngayon si Speaker, palitan na. Mag-decide na, hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa bayan. Pansamantalang bumaba na lamang siya sa kanyang pwesto. Para sinasabi. Kasi unang-una, binanggit yung pangalan niya Nabanggit yung pangalan niya. So para sa akin,
for delikadesa na lang din, dapat ikaw na ang bumaba sa pwesto mo. Parang Paubaya mo na sa mga tao na may kakayanang mamuno diyan sa house. Parang sinasabi. Ayan, opinion ko lang naman yon. Parang sinasabi ni Jake, magkusa ka na magpakabayani ka. Parang ganun. Para Tama. mas maganda lalo ang iyong imahe. Magbigay daang ka na. Oo, parang ganun. Na baka sakali Tama. maayos ang problema. Ganun. Dahil madalas na matagal na hinihingi ng maraming kababayan natin ang iyong pagbibitiw. Parang ganun. Tapos ipapalit natin si Pulong. Pwede. Tapos papalit nyo si Polong. Tingin ko hindi naman. Hindi naman. Marami namang mga deserving pa na mga kongresista kung sakali na bumaba sa pwesto itong si speaker Pero ngayon yung best friend ni speaker ngayon yung madaldal si Kiko Barsaga. Actually nagte-trending bigla si Kiko Barsaga. 27 years old na congressman na pinsan ni Nino Barsaga pala to. Ako wala rin akong kabilib-bilib doon sa na yun Kay Kiko Barsaga. Oo di ba? Speaking Kiko Barsaga, nakita nyo ba mga kababayan yung kumakalat na litrato ni Kiko Barsaga na nagpapakita na hindi po congressman siya? Na kung saan limpak-limpak na pera yung hawak. Nagpiplex ng mga sports car. Nako. Mga luxury car. At kung ano-ano pa. Nako. Yan. Ito, alam mo ngayon, kapag ka nagsalita ka, dapat malinis ka no? Dapat alam mo malinis ka. Sa'yo. Yan, di ba? Tama ka, insan Kapag nagsalita ka, halong kating ka rin siguraduhin mong malinis ka. Kasi kapag ka hindi, lahat yan maglalabasan Tama. Diba? Parang ngayon, di ba? Hindi, sa atin naman, kung may kasalanan pa si speaker dito about sa mga issue sa kanya, hindi naman natin sila sarado yung posibilidad na posibleng meron nga. Pero kung ganyan lang yung gagawin ni Kiko Barsaga na maintriga lang, kasi bilang isang congressman, dapat yung asta mo, hindi vlogger. Correct. Dapat yung andun ka na sa loob, wala kang ebidensya. Dapat may ebidensya ka dapat. Dapat. At saka meron namang plenaryo na dapat doon talakayin Kaya tsaka, dyan siya nasisitang si Kiko Barsaga Kasi yung mga naririnig ko, na syempre sabi ng mga tao na eto daw si Saldico, tao ni speaker. Hindi natin talaga mawawala sa isip ng mga tao yan. Yan. Tao mo yan tapos wala kang alam dyan sa bata mo. Kikilos ba yan ng hindi mo alam? Kikilos ba yan ng hindi mo alam? Sabi, Speaker Martin, kikilos ba yung bata mo na hindi mo alam? Parang gano'n yung mga ayan yung atake. Ayan yung narrative ni Kiko Barsaga Tsaka ng iba rin. Siguro kung ako halimbawa lang na ako isang taga-suporta ni Speaker Martin. Tulad ni Chris Ulo, siguro napakahirap ipagtanggol, ako lang, mahihirapan ako ipagtanggol, sa totoo lang. Pero ayun nga yung nga dito kay Kiko Barsaga, ang dami niya sinasabi ngayon. Pero ang ending pala, hindi rin pala siya malinis. Yun ang problema. Kasi in the first place, ano ba trabaho mo? Ba't ang dami mong pera? Magkano ba sweldo ng congressman ngayon? Magkano sweldo ng congressman? Ano ba negosyo mo, kamo? Ano pa negosyo mo? Ano lang siya, 27 years old, sing edad lang nata ni Jake. Kasi edad lang namin ni Jake. Saka mga partner, yung pagpiplex din niya ng mga luxury car, yung pagpiplex niya ng napakaraming pera, yun talaga ang dapat tinitingnan din. At saka nagbura siya ng nagbura siya ng mga posts. Kasi biruin nyo kami na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM. Lagi naman namin sinasabi, kung merong kasalanan, kasi ang panawagan ni Kiko Barsaga, magbitaw na itong si House Speaker. So ngayon, kung totoo na may kasalanan na itong si House Speaker, much better magbitaw siya. Pero, kung wala naman siyang kasalanan, patunayan niya na lang na wala siyang kasalanan. Correct. Ganun lang naman. Pero ang masakit kasi dito, yung nag-aakusa, na katulad ni Kiko Barsaga, ang daming nasisilip na butas ngayon. At saka nagbubura siya ng nagbura siya ng mga post. Teka muna. Baka akala nyo, sasakyan at pera lang ang pinopost niya. Pati mga chika bebe. Talaga? Diba? Nagkalat sa social media yung mga naka-angkla sa mga hita ng mga babae. Yung ulo niya, sa legs. Diba? Yung para bang kulang na lang isiksik yung ulo niya sa pagitan nung
Ha? Ayoko nang ituloy, pero Gets nyo na yun. Gets nyo na yun, ano? Hindi, pero ito pa Sa yung mga ano. partner, mismong si Nino Barsaga na pinsan ni Yan, Kiko yan. Barsaga ang nagsabi. Na? Wala na daw sa lugar yung ginagawa ng kanyang pinsan. Wala pa daw napapatunayan. Kakaupo niya lang, di ba? Daw ng eksena. Kakaupo niya lang eh. Itong June 30. Kakaupo niya lang nun. First, ano niya yan eh. Unang term niya yan eh. Tapos diba? nag-iingay agad. Tapos may mga ano na. Tapos nepo congressman na pala. Pero minsan kasi yung attitude nung si Congressman Barsaga, minsan off ako eh, dahil parang hindi dapat ganun yung ikinikilos na isang congressman. Ng isang congressman eh. Tapos meron siyang post na wala sa lugar eh. Wala sa lugar, parang may ano siya eh. Parang may ayaw ko mang sabihin na may problema sa ano, pero parang ganun eh. Ilalayo mo. Pagkatapos niya manawagan na palitan si House Speaker, bigla siyang nag-post sa kanyang social media na siya na lamang daw ang gawing speaker. Nako. May baliw. Teka muna. Di ba magpinsan niya si Nino tsaka si Kiko Barsaga? Baka naman, baka naman sabihin ni Nino, tanungin natin eh. Lahi nyo ba talaga? Di ba? Tinanong mo. Kanina tumawag si Nino kanina. Si Nino tumawag sa kanina. Tinanong ko yan eh. May ano ba yan? May record ba ng mental yan? Sabi ko, wala daw. Wala daw. Kasi alam naman natin yung ano. Pero ito, isa nga sa nilireklamo nga ni Nino nga kanina. Ba't siya tumawag? Nag-post ito na doon sa rally daw, kailangan daw magdala ng armas. Yung mga nagrarally. Molotov nga. Yun nga. Magdala daw ng Molotov, magdala daw ng mga binura niya, armas. di ba? Binura niya kasi may mga airsoft pa na sinasabi. Binura niya kasi alam niya kasi yun, sedition yun. Congressman ka, tapos magpo-promote ka ng rally na merong armas. Correct. Hindi rally yun. Kaguluhan yun. Kaguluhan ang hanap nila. Tapos congressman ka pa. At saka ito total nabanggit mo yan, yung panawagan na yan sa darating na September 21. Mga kababayan, kayo ho isipin nyo maigi. Ang mga nananawagan ho rito, yung mga pinapanood ng mga anak, mga apo nyo, yun po yung mga nananawagan, hindi po tulad natin na tayo sa ibang community. Ang community po netong mga pinanonood ng mga anak ninyo, apo ninyo, sila po yung nananawagan. Nako, inyo hong gabayan, ang inyong mga anak diyan baka ho sumama na hindi nila naiintindihan at dahil idolo nila yung pong mga nananawagan diyan, pupunta po sila. Na nakatakip ang mukha. At baka magamit po sila sa hindi magandang plano ng mga nasa likod niyan. Sino ba organizer parang parang ang tinutukoy kasi dito kung mapapanood yung vlog nung isang vlogger na parang nagsimula ata yung panawagan na yun doon sa isang rapper na ang tema nung kanta nung rapper na yun ay tungkol naman sa droga. Nakakapagtaka lang na yung rapper na yun tungkol sa droga yung tema ng laging kanta, biglang mananawagan ng para sa bayan. Tapos ang isa pa dito, sinundan nung mga vlogger na malapit sa pinsan ni Boss Mike Cervera. Akala ko diretso mo na Akala ko gagawin mo na Ikaw ba, boss? Partner? Mahuhulog sa kana ako sa upuan ko Sino ba ang nasa likod dito mga vlogger na ito na nananawagan ng ganyan? Hindi kasi, alam mo, ako sa akin lang naman. Baka naman may alam ang ating speaker dito. Speaker, wag na ho. Tigilan na natin yan. Yung mga bata nyo yung mga nananawagan Alam naman namin na malalapit sa inyo sila Boss Toyo, sila Makagago, sila Rindon. Kaya di ba? Yan yung mga numero 1 yung tagapagtanggol. Ang tanong, kung meron kayong kinalaman, kung meron lang naman po, tigil nyo na yan, hindi makakatulong. Kasi baka isipin sa palagay mo ba, boss? Ano ba yung motibo nung panawagan nila? Ako baka isipin lang ho. Ito opinion ko lang. Baka isipin ng taong bayan na baka bina-blackmail nyo na yung pangulo niyan. Hindi na magiging maganda yung magiging relasyon ng mga tao na sumusuporta sa gobyerno, lalong-lalo na si Jake Magnus tsaka si Chris Ulo. Baka mamaya matalik na magkaibigan, baka mag-aaway na yung dalawa na yan dahil dyan. Di ba?
Pero kasi pero sana iba kasi yung dating ng panawagan nila. Iba yung dating ng panawagan nila na bakit kinakailangan pa magdala ng boteng may lamang gas na pag inihagi sumasabog. Ay tingin ko naman, teka muna. Tingin ko naman siguro wala namang kinalaman diyan ng siguro kung sakasakali na ang promotor niyan yung ating speaker Kung siya yung promotor man, sakasakali hindi ko siguro ipapanawagan yung magdala ng mga armas at molotov. Tingin ko hindi naman gagawin yon. Maaari siguro baka may sumausaw na iba gusto siguro lang na magpakita ng suporta doon ng tsaka yung point dito doon sa mga influencer na yan. Obvious naman na mali yung gagawin ninyo, ba't nyo pa pinopromote? Kahit anong ikot-ikot pa ng explanation dyan, yung magrarally kayo na may nakatakip yung mga mukha ninyo, wala kayong lusod dyan, mali yun. So kahit mali, bakit kayo sumusunod at ang pangit dito, pinopromote nyo pa. Tandaan nyo may mga bata kayo, mga follower. Pag yan nauto nyo, sumunod sa inyo yan, di sila rin mapapahamak dito. Kaya nga. Tayo din. Sana kasi, dapat kasi kapag nagbebenta ka lang, magbenta ka lang. Huwag ka na magrarally na kung ano-ano pa. Kaya. Pag nagrarap ka lang, magrap ka na lang. Tama. Pwede mo naman ipakita na, kunyari, mag-perform ka sa entablado. Di ba? Ito nga yung sinasabi ko sa iyo, hindi ito organisado ng ambagan ng bawat Pilipino. Ito ay inorganisa ng mga may interes. Kasi kung wala kang interest dyan, hindi ka gagastos ng napakaraming limpak-limpak na salapi. Kasi insan mukhang mukhang hindi rin kasi DDS yung organizer nito Kasi hindi pinapabagsak yung presidente nung yung rally Hindi nakarekta Ito nga ang problema diyan. Inaangkin nga ng mga DDS. Sabi ko nga mahihina talaga umunawa tong mga DDS na to. Biruin mo sabik na makabuo ng isang malaking pagtitipon sisingit na lang na sisingit Parang nangyari nung papanawagan nila ang presidente yung dapat tanggalin. Unang-unang mga partner, ang presidente ang unang nagsiwala. Yan. Itong maanumalyang ito patungkol sa flood control. Correct. At pangalawa, kita nyo naman ang presidente hindi tumitigil na papanagutin itong mga sangkot dito. Kaya nga. Yun na nga sa kauna-unahang sa kasaysayan ng Pilipinas, ito lang ang Pangulo na itinaya. Sabi ko nga kanina, itinaya pati pato. Ano po? Babalikan natin yung pagtaya ni Pangulo. Makaraan po ang isang sandali. Opo. Babalik po kami. Okay. Good news! Okay. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Malipayong adlaw na tawhan, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am Mayor Frederick Siao, and on behalf of the people of Iligan City, I wish you continued good health, wisdom, and success as you lead our nation forward. Happy birthday, Mr. President. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon,
Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. To, at syempre wala po yung ating mga kaibigan, mga kasama dito at may mga sari-sariling mga personal na lakad. Ano po? Si Coach yata may masama pakiramdam. Kasi kanina pa sila nagtatanong si Coach may lagnat. Si Sangkay umuwi ng probinsya. Siyempre may pamilya yun, di ba? May inaasikasong mahalaga. Si Mark malamang tulog. Iba oras niya. Iba oras kasi nun ni Mark. Si Chris Ulo, ayun. Nakay General Torre. Kasama si General Torre ngayon. Oy, balikan natin itong doon tayo naputol kay Pangulong Bongbong Marcos na tinayana pati pato, 'di ba? Na wala na siyang pakialam kung masira yung kanyang administrasyon mismo. Sabi ko nga kanina, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang ito nangyari. Yung ikaw mismo na presidente ang magsisiwalat ng kabulukan ng gobyerno.
Correct. Di ba? Alam mo, Insan, no, ang nakakatawa kasi dito, itong mga ingot-ingot ng mga DDS, no, nagrally sila ng isang araw kasama si Ka Eric. Pabagsakin daw si PBM. So ano ba, nililinis niyo ba yung pangalan ni Digong? In the first place, kay Digong nagsimula itong anomalya sa flood control project. Di ba? Hindi lang panahon ni Digong. Nung malamang kay Gloria pa nga siguro to, no. Pero ang nakakainis talaga dito yung rally ng mga DDS, no. Talagang hindi na talaga nila alam kung ano yung pinaglalaban nila. Kasi isipin mo, nagrereklamo ko ng korupsyon. Ang reklamo nila korupsyon. Yung mismo pumipigil sa korupsyon, ayun ang binabatikos nila. Parang takang-taka ka. Wala, may naniniwala pa ba sa mga yan? Sabi ko nga sa iyo, irrelevant na sila. Wala nang naniniwala sa kanila. Pero dapat, ito in my own opinion, dapat to si Ka Eric, dapat sinasampulan na to eh. Sa akin lang, ayaw ko lang mag-agree kayo, pero iba yung, hindi kasi porket na nakakalusot ka, kaya siya namimihasa eh. Isipin mo, sabi niya, no, yung nakaraan, sabi niya, hindi naman to kudeta eh. Pero ito ay constitutional mandate lang ito ng mga sundalo na protektahan ng mga Pilipino. So kanino po protektahan? Sa presidente ba? Teka muna, ilang sundalo ba kailangan nila? Baka kasya na yung isa. Ilan lang naman sila. Wala pang 3 kasama pa anino. Ano ba ipoprotekta doon? Isang sundalo siguro kung yun yung hinihiling nila. Di ba? Saka mga partner, naririnig ako? Naririnig. Tsaka mga partner, buhat nung pumutok yung issue ng anomalya ng flood control, yung pagsisiwalat ni PBBM. Hindi nagaanong napapag-usapan yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Kahit yung ipinaglalaban ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hindi na napapag-usapan ngayon. Kasi ang taong bayan, wala na talagang pakialam sa kung ano pa man yung ipinananawagan nitong taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Teka, putulin kita dyan. Nakafocus ngayon sa ginawa ng presidente na pagsisiwala dun sa anomalya. Puputulin kita dyan. Jake. Nagtataka ka ba? Paano nga magkakaroon ng interes ang taong bayan sa usapin pa nila? Eto na nga, binisto na ng Diskaya na nag-umpisa sila. 2016. Noong 2016. At eto, napatulala, napanganga, nabatuwalani. Yung ating senador na si Bato de la Rosa. Nakita mo, nabatubalani, napatanga. Hindi naman, sorry naman sa napanganga. Nganga na lang, na hindi niya akalain na isasagot nung Diskaya, 2016 sila nag-umpisa. Di ba? So ngayon, ang tao iniisip, sangkot din pala ang administrasyon may kinalaman nung dating matandang Duterte, di ba? So wala na. Ano pang magiging interest ng tao kung gano'n ang isipin nila na wala na, sangkot din pala itong dating administrasyon ni Digong eh. At saka yung pinaka-logical dito na nangyari, yung sa House, nung tinanong siya ni Luistro, bakit sinasabi ni Diskaya na walang corruption nung panahon nga ni Digong, doon nga sila yumaman. Kaya nga. From 2017 to 2022. At may data ka mo. May data. Ayun ang mga panahon kung saan sila kumukubra. So doon mo sasabihin na wala kanalaman yung dating administrasyon. Ayan nga Kaya nga insan itong pagtatantrums ni Marcoleta. Ni Senator Idol Marcoleta. Idol ni Jake yan. Para bang tila tila parang hindi bagay. Mahirap naman sabihin ayoko naman sabihin walang karapatang mag-tantrums. Siya rin naman ang may gawa. Pero mag-iimbestiga ka, gusto mo yung taon lang na gusto mong imbestigahan. Tama. Diba? Pero alam mo, nagtataka ako dito, no. Nung sinabi ni Marcoleta na, akala ko kasi nasa trend kasi ako noon eh. Nung hearing na yon. Si Marcoleta pala may sabi na, safe ka na. Kay Jinggoy. Akala ko si Jinggoy may sabi noon. Si Marcoleta pala. So ang tanong dito, bakit magbibiro si Marcoleta kay Jinggoy ng ganun? Oo nga. Di ba? Ang dami-dami pwedeng biruin. Bakit si Jinggoy pa? Si Marcoleta. Di ba posibleng ganun, di ba? Posibleng baka. Pwede naman kasing ibiro ni Idol Marcoleta na. Kay Aimee. Hindi, sabihin niya kay Jinggoy, sabi ko na Barbie. Di ba? Pwede naman ibiro ang ganun eh. Bakit ibibiro mo na ligtas ka na? Safe ka na. Di ba? Kaya nga. Di ba?
So, Saka mga partner, isipin nyo bakit sasabihin nyo ni Senator Dante Marcoleta sa mismong committee niya na idinaan niya lamang yun sa biro? Maliwanag naman na bagamat biro nga niya yun, pero may laman. Kaya nga. At saka nagalit na insulto etong si Senator Jinggoy Estrada. So, ibig sabihin, may idea etong si Senator Dante Marcoleta na di umano, pumapatungkol dito kay Senator Jinggoy Estrada na baka may ugnayan nga ito dito sa mga issue ng flood control at pagtanggap ng pera. Pero kasi kasi ang lumalabas kasi dito parang ang Blue Ribbon Committee talaga ni Marcoleta. Parang siya yung nagiging abogado ng mga senador ngayon Tama. Parang ganoon ang labas Dati pa naman Nung una medyo hindi halata Una pa lang na salpak nila, 'di ba? Bida-bida na si Senator Marcolita diyan, 'di ba? Kaya yun, pero by the way nga pala, sabi rin pala ni Tito Sen, inaalok pala ulit kay Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. So, syempre meron kapalit yun. Kailangan niya maging parte ng majority na hindi naman pwede. Ayaw niya Marcoleta. Tapos, ang alam talaga natin, si Senator Risa Hontiveros dapat yung ahawak niyan. Tinanggihan tinanggihan ni Risa. Pero deserve niya deserve ni Risa Hontiveros Marami nang napatunayan yung ali. Oo, marami nang napatunayan yung ali na yan. So, yun. Then napunta kay Ping Lacson. Kaya ngayon lumalabas ngayon, isa sa pinakamakapangyarihan na senador ngayon, si Ping Lacson. Di ba? Senate pro tempore Blue Ribbon Committee pa. Hindi naman tayo binibigo ni Senator Ping Lacson. Oo, kaya nga. Alam nyo, sa totoo lang, love na love ko yan. Kuripot lang, no? Hindi naman mahalaga na yun Oo. Di ba? Ikaw talaga. Joke lang, kuripot naman silang lahat dyan. Sa akin, alam nyo, ang pinakamahalaga ngayon ay masolusyonan ang problema ng bansang ito. Na kailangan may mga magpakabayani na katulad ni Ping Lacson. Pero malupit tong gagawin ni Ping Lacson kasi kapwa niya senador yung sasagasaan niya Kasi matindi to Kaya nga. Ito yung kumbaga ito yung magiging parang hindi, nangyari na rin to noong panahon ni Pinoy Pero ito kasi parang si Ping Lacson lang si Tito Soto yung talagang babanat dito sa mga kapwa niya senador Kaya nga insan sinasabi ko rito na kailangan na natin ng mga leader talaga na talagang pupuksa, lulupig, no? Dito sa lilipol dito sa mga magnanakaw sa gobyerno. And by the way, si Ping Lacson, presidential materials yan. Pang presidente talaga yung talent ni Ping Lacson. Kaya nga. Si Risa, isa rin yan, di ba? Risa, si Lacson, lahat naman may mga karapatan at saka si Kibuloy pwede. Ikaw talaga kaya lang nga syempre ang taong bayan dapat mapagsabihan natin at ma-guide natin na kung sino ba dapat talaga, ano bang criteria, ano bang katangian dapat piliin na natin. Diyos ko, magandang tandem to insan Lacson Risa. Matuto na ho tayo mga kababayan ko, Tama. Ang masakit natapat talaga dito sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos Alam nyo, si Pangulo, wala hong ibang nais kung hindi mapabuti tayo. Kaya lang etong mga talagang sakit, sabi nga nila, cancer nga itong sakit ng pandarambong sa gobyerno Tagal yan halos lahat ng mga politiko na mga nandiyan dyan, ang iniisip, payamanin yung sarili. Hindi, para sa bayan yung mga yan. Bayad? Hindi, para sa bayan yan. Kaya sila tumatakbo para maglingkod sa bayan. Alam mo. Kaya sila gumagastos ng milyon-milyon kada eleksyon para maglingkod sa bayan. Maglingkod ba talaga o sarcasm yung sinasabi mo? Alam mo, insan doon ako nagtataka, Kung kukumpara mo yung sweldo nila doon sa gagastusin nila tuwing eleksyon, mas malaki pa yung gagastusin nila sa eleksyon kaysa sweldo nila sa buong 3 taon kaya nga. Di ba? Kaya nga sabi ko mas maigi siguro mga kababayan isipin nating maigi kung sino ba talaga kasi para sa akin lang ngayon bilang ordinaryong mamaya magsasalita ako na wala na yatang mga politiko na tatakbo para tulungan ang mamayang Pilipino. Kung hindi papayamanin yung sarili at yun, di ba? Pero si Ping Lacson kasi from the start talaga kumikita yung mga senador sa pork barrel. Pero si Ping Lacson hindi siya kumukuha ng pork barrel. Oh. So, ibig sabihin, sweldo niya lang talaga. Oh. Magkano sweldo ng senador?
200,000 nata a month, no? Mga 235, ganyan. No? So, dito nga eh. Si Tito Soto naman, sabi naman ni Tito Soto, yung sweldo niya, ibibigay naman daw sa mga estudyante naman. Di ba? Tsaka na yun, nasimula na yun. Nasimula na yun. Siguro naman kung yung mga politikong matatagal na dyan, at nakaipon na kayo ng napakaraming pera na hindi na kayo maghihirap habang buhay. Hanggang kabilang buhay. Hindi na kayo maghihirap. Baka naman siguro hindi pa ata sapat yung 355 million eh. Isang ano nga lang yun. Isang transaction lang yun eh. Isang transaction lang yun. Pero alam nyo, eto hindi porke birthday ni Presidente. Alam nyo, sa totoo lang, damang-dama ko yung pagmamahal niya sa bayan, pagmamahal niya sa mga Pilipino. Siya yung nakakitaan ko, nabubukod tangi mula nang nawala yung kanyang tatay na si Apo Lakay. Nabubukod tangi, hindi porky birthday niya, nabubukod tangi na nakakitaan ko yung pagmamahal niya sa bansa at sa mamayang Pilipino, nando dun eh. Sa totoo lang. Damang-dama ko yun. Ewan ko sa inyo. Tsaka binuksan ni PBBM yung Malacanang, taon-taon yan, binubuksan niya yan. No, para sa taong bayan. Para mag-celebrate ng birthday niya. No? Alam ko, every year ata hindi lang ako pumupunta eh. Kasi, yun lang, nakakalungkot nga lang dahil sabi ko nga, yung mga nakapaligid na imbis na tulungan ng Pangulo para may iangat tayo, sila pa yung humihila pababa ng hindi natin namamalayan. Alam nyo, mga kababayan, hindi lang naman sa flood control may ghost. May ghost din na mga nakapaligid kay Pangulo na hindi natin namamalayan na hinihila na siya pababa. Oo. Katulad na lamang mga partner, pinagkatiwalaan ni PBBM, itong si Secretary Bunoan na lang, bago to natanggal sa kanyang posisyon, bago to nagbitiw. Ika nga, pinagkatiwalaan to ng presidente, pero malalaman nating lahat sangkot pala, no? Ay isa rin. Ito yun sa gumagawa ng hindi maganda. Ito, pagka tinignan mo yung itsura ni dating Secretary Bunuan ng DPWH, kala mo hindi makabasag pinggan. Akala mo talaga, na talagang napakabait, hindi niya magagawa yung mga ganyan. Parang yung isa, yung alive. Kita nyo tinuturo. Yung magdidemanda daw ng vlogger. Yung magdidemanda daw ng mga vloggers kasi daw shoutout kay Toids. Di ba? Shoutout kay Saka alam nyo mga Batang Manila Toids. Ito nga yung pinaka nakakainis Napanood nyo na ba yung video nung isa sa kasosyo, di umano na itong si Secretary Bunoan, na contractor company na nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno? Ano yung sabi ng mayor? Bumili daw siya ng helicopter sa halagang 90 million pesos. Yun daw ay galing sa kanyang dugo at pawis. Pero kung titingnan nyo, buhat nung naging kasosyo niya itong si Secretary Bunoan, nakakuha ng napakaraming proyekto sa gobyerno sa buong Pilipinas. Conflict of interest na naman. Kung iisipin ninyo, pinagkatiwalaan ni Presidente itong si Secretary Bunoan, tinanong din kung ito ay may ugnayan or wala doon sa maanumalyang flood control, at todo deny na wala. Pero magugulat na lang tayong lahat, may sabuatan pala na nangyari dyan sa DPWH nung panahon niya. So yan nga yung sinasabi mo, Boss Mike, na may mga nakapaligid din sa presidente na akala mo hindi makabasag pinggan, pero gumagawa pala din ng anomalya. Hindi nga lang pasimple marami na anomalya pa. Napakarami yan. Bukod kay Bunoan, meron pa dyan, nakaupo pa. Secretary pa rin. Minsan nga, sabi nga ni Pangulo, walang kamag-anak, walang congressman, walang kaibigan, walang senador. Kung may kasalanan, dapat managot. Ay, bumilibo ako ron bilib na bilib ako doon. Pero, rektahin natin tong mga mambabatas. Tol Jake at saka Insan Taquero. Rektahin natin. Pero ito mga partner hindi natin. Kasi, di ba, nung una may lumabas na balita na di umano kasosyo itong si Secretary Bunoan. Pero may mga niliwanag din kasi itong si Senator Ping Lacson na parang lumalabas na hindi magkasosyo. Kasi may mga anak ata yun, anak-anak na lumalabas. So, bigyan natin ng benefit of the doubt yung issue na yun. Teka, ito na nga. Sige, iwan na natin yan. Ito yun
bakit hindi natin rektahin itong mga mambabatas? Dalawa yan. Oo, mababa tsaka mataas. Senado tsaka Kongreso. Kung kayo talaga, sincero, bakit hindi kayo magpasa ng batas na magpapataw ng kamatayan sa lahat na mapapatunayan na nagnakaw sa bayan? Diba? Ura-urada. Ngayon, ninyo ipakita yan na ang tao ay naghahanap ng mananagot dito sa mga kawalangyaan na binabo yung ating kaban ng bayan. Ngayon kayo magpasa. Diba? Oo. Tama. Dapat ura-urada. Madaliin ninyo kung kinakailangan. Kung malinis talaga kayo. At kahit sino, kamag-anak, kaibigan, pinsan, kung ano pa man, ang masangkot at mapatunayan, dapat, para hindi pa marisan ng mga susunod na henerasyon maging politiko. Di ba? Dapat asap yan kung talagang malilinis kayo. Dapat nga dati pa yan. Ang problema, baka walang maiwan sa inyo. Di ba? Di kami tayo papalit. Pwede naman. Pwede naman, siguro. Tayo naman dito. Di ba? Dito naman tayo Alam nyo, sa panahon ngayon, mga kababayan, hindi na mahumahalaga yung kagalingan sa usapin ng mga bagay-bagay na makapagpapaliwanag at makakagawa ng mga matitibay na batas. Nababali rin Siguro, ang kailangan na ho natin ngayon, mga kababayan, yung pong tao na handang magsakripisyo, ialay ang buhay. Pero kasi insan kasi, kapag tama yung sinabi mo kasi, kahit na may batas yan, pag gustong baliin yan, babaliin yan. Wala. For example, si Erap, pala yan convicted pala ng plunder yan So anong sabi sa batas natin, kapag convicted ng plunder, hindi ka na pwedeng tumakbo kahit anong posisyon. Paano nakatakbong mayor pa yan? Nakatakbo pa rin siya. Paano nakatakbong presidente pa yan? Kaya, kasi ngayon, ginawa nila technicalities. Nabigyan ng ng amnestia. Amnestia kasi Sino nagbigay? Si Digong. Di ba? So, maano rin. Kaya nga siguro sa akin, break tayo ng mga mamaya-maya konti. Alam mo, sa totoo lang, nadadala ako ng emosyon ko dito sa usapin ng kung kailan emotional, saka magbe-break. Kaya nga Wrong timing. Nadadala na ako, wrong timing. Pero okay yan, kasi baka mamaya kung ano masabi ko rito Okay. sa totoo lang. Chillax lang. Break muna. So, mga kababayan, mamaya italakayin naman natin etong si Marcoleta. Si Senator Marcoleta. Galit na galit kay Takero. Galit na galit kay kay Tito Soto tsaka kay Rimulya. Kay Rimulya tsaka kay Ping Lacson dinadamay mga kababayan ni sino to? Ni Senator Marcoleta. Pati si Vico Soto na pag-iinitan niya. Ito nga ang sinasabi. Mamaya talakayin natin to. Ang sinasabi niya mga Tol Jake tsaka Insan Takero. Bakit daw inimbitahan itong si Vico Soto samantalang ito kalaban? Conflict of interest daw to kay Diskaya. Ngayon, ang aking... ang babaw ng logic. Ang babaw talaga. Babaw. Ngayon kasi... ang kasi dyan mga partner, may ebidensya kasi may patunay din naman na hawak siguro itong si Mayor Vico Soto. Kasi kung tutusin, tapos na naman yung eleksyon Kahit sabihin na naging magkalaban sila, wala na. Ano pang silbi nung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta? Ang tingin ko, bakit, ako lang parang pakiramdam ko, para bang nasasaktan itong si Senator Marcoleta sa mga sinasabi ni Vico Soto. Na ano bang masama doon sa sabihin na ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw? Di ba? Huwag ka masaktan, Marcoleta, hindi ka talaga marunong. Ganun lang talaga yun. Hindi, kasi siguro akala niya, ang tao, kung ano yung opinion niya, dapat panigan siya. Hindi niya alam na may kanya-kanya tayong mga pananaw pagdating dito sa mga usapin na nangyayari, lalo na sa politika. Ang mga tao tumitingin ngayon ipagpapalit ba ang ng mga tao ngayon, ang bango ni Vico Soto dito sa mga Diskaya? Sa payan. Napatunayan na, Tol, Insan. Nilampaso na ni Vico Soto. Tambak no? Landslide ang boto. Delikado pala to, kung natalo si Vico Soto, no? Eto pa nga ang sabi ni Senator Marcoleta.
namumuliti ka. Sabi. Etong magtsuhin. Ayun ang point eh. Alam mo insan, no? Hindi ko makuha ko bakit magmumuliti ka kung tapos ang eleksyon. Yan, sinabi ko nga kanina, tapos na ang eleksyon, bakit nasasabi pa rin namumuliti ka? 'Di ba? Hindi ba dapat ipaghahanap na ng katotohanan kung ano yung mga katotohanan dito sa mga iskandalong ito? Dahil tapos naman na ang eleksyon, yun na yun nandoon na tayo sa maghanap na tayo. Move on na tayo dapat eh. Move on na. Hindi pa siya nakaka-move on siguro. Hindi, ano ba to? Baka siguro mga partner tinamaan sa sinabi ni Mayor Vico Soto, hindi kaya? Hindi, pwede rin naghahanap lang siya talaga ng naghahanap lang. Pwede rin naghahanap lang siya ng lusot. Baka naman bata niya, baka lang naman, baka naman bata niya yung diskaya at eto namang si Vico nagiging bata rin ng iba sa palagay niya. Tingin ko si Vico hindi magpapahawak sa leg yan at hindi magpapadikta. May sariling sariling desisyon May sariling talinong pananaw Tapos sasabihin tuloy natin yan mamaya. Tuloy natin yan. Babalik po kami. Makaraan ng isang sandali. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
Takero Miyamoto at kasama pa rin natin si Jake Magnus. Nasa Zoom po siya. Jake, meron ka yatang ihahabol ha. Meron ka ba? May nilalaban ka ata eh. May pagtatama ba? Sinabi ko nga kanina about doon kay Secretary Bunoan nga. Kasi ang pagkakaalam ko, ewan ko lang sa inyo mga pare mga partner. Kasi ang pagkakaalam ko kapag secretary ka ng DPWH or di kaya naman cabinet member ka, bawal magkaroon ng proyekto yung kamag-anak mo or kapamilya mo. Proyekto ng gobyerno. At the same time, kung mayor naman yung isang politician, bawal yung anak niya na makakuha ng proyekto mula din sa gobyerno. Ikaw ba, Tol Takero, ano ba masasabi mo about doon? Hindi kasi napag-usapan, alam ko pagkakaalala ko nung napag-usapan natin nila Coach Jared yun dito. Actually, parang walang pinagbabawal na ganun eh. Kasi pag procurement, merong classifications na makakasali pag ganito. Pero ang alam ko talaga bawal kapag yung ikaw mismo. Kasi si Bongo, kung maalala mo, kasama yung magulang kapatid eh. Kaya nga yung sinasabi nga natin nung nakaraan, dapat magkaroon ng batas tungkol doon na dapat ipagbawal yon. Alam mo, mukhang wala nga talaga eh. Alam mo, kahit anong gawin mo, basta mga kawatan ang nakaupo Bagawa dyan. na paraan yan. Alam sa bagay. Tama. Kapag ka gusto, may paraan, sabi nga nila eh. Pero kapag kaayaw, gayahin nyo si Ping Lacson na walang ganong mga issue. Actually, nung 2000... Delikadesa na lang ba? Si Ping Lacson, minsan misunderstood lang talaga si Ping Lacson minsan eh. Pero ngayon, mas naintindihan na natin kung anong klaseng political alignment meron si Ping. Dati kasi nung panahon ni Digong, ang tingin kay Ping Lacson, balimbing. Ngayon, mas na-establish na ni Ping Lacson yung yung personality niya na pag tama, pag mali. Parang nahuhulma niya na yung yung image niya, yung credibility niya. Yung image niya credibility niya na ganun. Dati kasi balimbing eh. 'Di ba? Ayun ang tingin kay Ping Lacson dati, parang iba na. At least pang-presidente na yan, pwede. Alam mo kasi yung mga nagsasabi lang naman ng balimbing pag hindi na sumasang-ayon sa kagustuhan mo yung sinasabi eh. 'Di ba? Tatawagin ka ng balimbing dahil ayaw na nila, hindi na sang-ayon sa kanila yung minsan, natatawagan din tayong ganyan minsan. Kaya nga, lalayo ka pa ba? Nangyayari din sa atin to sa pagbabulag natin. Yun nga. Sa akin, basta ako, kung ano yung opinion at pananaw ko, at kung ano yung tingin ko na mabuti para sa akin, at para sa mga makikinig sa akin, yun yung sasabihin at gagawin ko. Walang makakapigil kahit sino. Di ba? Magalit kayo. Pero naniniwala ko, na darating yung panahon, mauunawaan nyo ko. Ganon. Parang ganon, si Ping Lacson. Idol ko eh. For president na ba yan? For president na? Hindi naman siguro. Sabi niya kasi, hindi naman na siya tatakbo. Hindi na raw ba sabi niya? Siguro, baka mag-aambag na lang siya ng kanyang mga kakayahan at kaalaman para panagutin itong mga sangkot sa mga katiwalian. Anyway, punta tayo dito. Ano ba itong nangyayari kay Manang Aimee? Bakit umaapila pa? Napawalang sala na nga itong si Meron ba siyang apila? Napapila ba? Ang alam ko lang napawalang sala pero mag-apila pala. May MR siya. Motion for reconsideration. Ayaw niya sukuan. Ayaw niya sukuan. Sabi nga doon sa comment section, baka naman may pagtingin na iba si Manang Aimee kay Secretary Boying. Sakto, ayaw tigilan eh. Sakto, di ba? Masyado nga mga partner mainit sa mata ni Senator Aimee Marcos itong si Secretary Boying. Kasi, mukhang ayaw tantanan ganito kasi yan Senator Aimee Marcos. Ganito kasi yan, JK. Kasi mukhang malaki talaga yung chance, lalo na ngayon, na si Secretary Boying Rimulya yung magiging ombudsman. Mukhang siya. Alam naman natin tong si Manang Aimee, gustong pang gusto pang umangat niyan eh. Hindi titigil yan bilang bilang senador eh. Mukhang gusto magpresidente o vice presidente. Kaya nga dikit kay Sara yan eh. Tingin niyo ba yung pagdikit-dikit niya na yan kay Sara, walang intention political yan? Meron yan, di ba? So, ayun nga yung point diyan. Alam kasi nila pag si Secretary Boying Rimulya yung magiging ombudsman, at kung sakali man na pangarap nila na manalo si Sara o siya, magiging sakit ng ulo nila yan si Secretary Boying Rimulya.
Kung ano yung ginagawa ni... kasi maraming kaso si Vice President Sara bukod Duterte dyan, sa ombudsman. kung ano diba? yung ginawa ni dating... may mga isasampa pang kaso laban sa kanya. Ano yung dating... Si Martires. Di ba? Si Martires, di ba? Naging sakit ng ulo ni PBBM si Martires. Ganon din po si Secretary Boying Rimulya. Tandaan nyo ngayon OIC pa lang ngayon. 7 years yan. Paano kung next year pa i-appoint yan? Oo nga. So 7 years, tapos na yung termino ni Sara. Bakit? Ombudsman pa rin siya. Termino ni Sara na sinasabi mo? Hindi, kunwari lang, kung sakali lang. Kung sakali lang. Yung pangarap ni Aimee. Yung pangarap ni Aimee. Yung pangarap na lang ni Aimee, pero yung terminong masasabi, malabo yan. Malabo yan. Kaya nga dyan nga nagtatandim si Aimee. Wala na nga pakialam eh. Kita mo, ngayon, humihingi ng pondo para pan-travel. Pero si Aimee, pumapasok sa survey si Aimee, Pumapasok sa survey presidentiables, Pero ilang percent? 1%? 0.0%? 0.03%? Pang-apat nata, no? Pang-apat ba? Pang-apat, pang-lima, parang ganun. Tignan natin kung tatakbo si Manang, bakit hindi? Ano niya naman yun karapatan niya naman yun. Pero ayan talaga yan, isipin mo, kunwari, sabihin na nga natin na si Manang Aimee ay maging presidente, okay, maging vice-presidente, di ba? 7 years si Boying Rimulya, ombudsman. Sakat ng ulo niya yan. Bago mo mapatalsik yan bilang ombudsman, kailangan pa ng impeachment. Ewan ko ba sa kanila, para bang napaka-big deal ng lahat ng yan. Hindi na lang sila magtulungan para puksain itong panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na puksain ang korupsyon na hindi nagawa ng dating Pangulo at administrasyon. Di ba? Kita mo, alam na ni Digong na merong korupsyon sa DPWH. Ang tanong, sabi nga ni Takero, meron ka bang ginawa? Wala naman tayong naalalang ginawa. Parang kinonsinti pa. Ano mga partner, nagbanta lang siya online. Yun lang yun. Yan yun. Parang vlogger. Jake, ganito yan. Kilala natin si dating Pangulong Duterte na iba yung sinasabi sa ginagawa. Iba yung nangyayari na sa mga sinasabi niya. Di ba? Parang parang style niya yata yun na galit ako sa magnanakaw, pero ang totoo kakampi niya pala. 'Di ba? Galit ako sa droga. Diba mga partner nung na-issue, yung na-issue dati si Mark Villar sa clip na kung dinahin niya yon, parang ang dating sa mamamayang Pilipino, pinagtanggol niya pa. Kaya nga. Na may sinasabi pa nga niya na hindi na daw magnanakaw itong si Mark Villar kasi nga mayaman na daw ito. Hindi na daw ito gagawa ng anomalya doon sa kanyang departamentong hinahawakan. Which is ang sekretary ng mga panahon na yon, ang departamento na hinahawakan ni Mark Villar ng mga panahon na yon ay yung DPWH na sinabihan ni dating Pangulong Duterte na maraming issue ng anomalya ng corruption. Pero teka, baka akala mo porke mayaman di na nagnanakaw. Mayaman naman silang lahat Diba? Halos lahat naman mayaman. Mayaman silang lahat dyan Diba? Saan ka nakakita dyan na congressman na nagta-taxi? Wala ka mo makita ng ganyan. Siguro kapag naging congressman ako, magbabike na lang din ako. Hindi, pero to be fair, yung kilala ko lang na congressman talagang hindi yumaman yung sa Makabayan, si Sara Ilago. Di ba? Ayun ang naalala ko Yung salin niya nun, lang 1,000 lang yung salin. Baka naman sa iba na pupunta. Baka tinago, no? Baka tinago. Pero nakita ko siya sa personal, lang. Na, parang damit baklaran lang yung mga damit niya na suot. Siyempre, alam mo, yung mga tao ngayon iba rin yung arrive kapag nakabihis ka, nakasuot ka ng ngayon, Daytona. Sinisilip na nga yung mga di ba? Yung mga t-shirt ngayon ng mga congressman ngayon. Pati damit, pati relo, pati sapatos, pati pantalon, pati alahas. Ultimo na lahat, pati kinakainan mo, sinisilip na nila Ganyan na ngayon nagmamatyagang sambayan ng Pilipino Parang si Parang ito pa, may singit ko lang, no? Parang si Hart. Di mo si Hart Evangelista, di ba? Ang ngayon, conflict ngayon si Hart Evangelista kasi, siya yung pinaka maraming pinapakitang luxury na gamit Ang nakakapagtaka dito, bakit hindi siya kasama sa top 10 na nagbabayad ng tax? Kaya nga. Di ba? Hindi hindi siya
hindi nagfi-fit dun sa lifestyle niya. Siguro. Kasi yung tanong ko nga dito, kasi may mga takapagtanggol si Hart na hindi, Takayro, dati nang mayaman si Hart. Totoo naman. Magkaiba yung mayaman sa luxurious. Dati mayaman na siya dati. Ngayon, hindi na siya mayaman ngayon. Luxurious na siya ngayon. Siguro nagsiselos ka lang kay Cheese. Ay, hindi, Crush hindi mo na. talaga si Hart. Hindi. Parang galit na galit ka kay Hart eh. Hindi, kay Cheese ako galit. Diba? Wag niyo idamay si Hart ba? Crush ko yan eh. Eto mga partner, speaking of dapat silipin, di ba dapat alamin din ng mga kababayang Pilipino natin yung kumakalat na balita about dun sa apo ni dating Pangulong Duterte. Nako. Sa pa yan, oh. Si Pogi. Pogi. Sa murang edad. Nagmamay-ari ka, di umano ng 160 outlet ng 7-Eleven. Jake, baka negosyante lang, malisyoso ka lang. Di umano ay napakarami ding mga chika babe na dinadala sa ibang bansa. Yun, iba yun. Siguro. Isa pa yun. Oo, pangarap ko yun eh, yung mga magdala ng maraming babae sa ibang bansa eh. Oo. Paiba-iba. Diba? Diba? Pero yung 160 na 7-Eleven, ano ba yun? Baka negosyante lang. Alam mo, mahirap din eh. Maipaliwanag yung 160 agad-agad sa murang Pero edad. legit ba talaga yun? 160 na Sa tingin 7-Eleven? mo, sa edad na 10, nagninegosyo na? Ha? Ay, yung diba? kasi mga partner. Ano yung money laundering ba yan? Malamang, baka lang, ano. Dapat nga, iniimbestigahan yan eh. Bakit ba hindi iniimbestigahan yung Tsaka, mga ganyan? wag na natin intergahin yung maraming girlfriend. Pogi naman yung yung bata. Pogi yung alin? Yung bata, pogi naman yung apo ni Digong eh. Ikaw naman, porque konti na lang kahawig mo, pogi na eh. Actually, konti na lang pogi ka ng malayo. Pero konti na lang talaga eh. May hawig kayo dalawa eh. Paano? Omar Duterte. Omar, yung congressman, biruin mo. Ha? Hindi rin na nakapag-aral na katulad natin eh. Biruin mo eh. Ha? Naging congressman eh, no? Hindi naman tayo siya naiinggit, ano? Pero siguro, dapat ang aking punto rito, yung mga ganyang mga kaduda-duda na pagkakaroon ng biglang maraming mga ari-arian, dapat iniimbestigahan na eh. Para maiwasan magkaroon ng takot ang mga politikong mga naghahangad pa na mangurakot sila. Di ba? Baka kaya siguro mga partner gigil na gigil si Senator Amy Marcos kay Secretary Boying kasi baka pagka naging ombudsman ito, lahat ng mga hindi gaanong napapansin ng mga kababayang Pilipino natin na dapat ay imbestigahan, baka imbestigahan ni Secretary Boying kung sakali na siya yung mahirang na bagong chairman niyang ombudsman. Diba? Kaya siguro gigil na gigil dyan si Senator Amy. Tsaka in the first place mo lang, yung isinampa niyang kaso laban dito kay Secretary Boying. At saka Boying. at saka in the first place pa lang talaga, no? Ito yung nabanggit na natin last week to eh. In the first place pa lang talaga, basura na talaga yung kaso ni Amy. Kasi yung ebidensya niya, kasi committee, chairman's report yung niya, ebidensya niya. Hindi siya committee report. So, ibig sabihin nun, yung ebidensya ni Amy, yun ang sulat siya rin. Minsan, nagdududa ako kay Manang eh. Sa totoo lang. Alam nyo, siguro naririnig nyo na rin ito, no? Si Manang, parang parang ningas kugon ba? Para bang may paandar, ano? Ano ba talaga, Manang Amy? Tapatin mo nga kami. Ikaw ba talaga yung makakampo ng Duterte o ikaw nandiyan dyan para lang para spy? Oo, hindi spy eh. Para lang magkaroon ng atensyon yung kabilang kampo sa iyo. 'Di ba? Para bang makakuha ng ng mga kita mo, yung mga vlogger nila napunta na kay Manang Amy. Yung iba, galit na galit tulad nila Maharlika, galit na galit yung mga yan kay Manang Amy, pero yung mga vlogger na dating mga yung mga DDS vlogger pinagtatanggol si Manang Amy. Oh, 'di ba? Tayo wala namang pakialam dyan sa diskarte niya. Pero teka, kapag ka natatamaan na si Pangulo sa mga bagay-bagay na mga hindi na kasi nakakatulong mo, wala. Hindi na siya nakakatulong sa totoo lang eh. Diba? Kasi mas natin tayo, alam natin, nag-uusap-usap tayo eh. Kung ano yung makakatulong sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, doon tayo. Kapag nakakabigat na, at alam natin na nagiging problema na, nakakahila na sa kanya, di ba, nandyan tayo para kumontra. Kaya yun yung sinasabi ko nga kanina. Yung nirereklamo ni Amy na
MR, malabo pa rin ma-aprobahan yung MR niya. Kasi yung ebidensya niya, chairman's report, magkaiba kasi yung committee report eh. Di ba yung ebidensya ni Amy dito, yung ginawa niyang hearing, habang naka-break. Yung tinanong niya sila Boying Rimulya, sila Torre. So ngayon, kasi di ba sa Senado kasi, merong chairman's report, merong committee report. So wala namang committee report yun yung hearing niya eh. So ibig sabihin nun, walang cross-examination yun. So para bang sinasabi? So ngayon, yung pinasa lang ni Amy Marcos na ebidensya doon, report niya lang mismo mag-isa. So anong ebidensya niya doon? Report niya. Parang sinasabi mo, pinapasaya niya lang si Sara. Si BP Sara, sorry naman. Kaya nga BP pala yun, no. Parang pinapasaya mo pala parang pinapasaya lang ni Manang Amy. Sa bagay, sa bagay, no. Kasi in the first place talaga, walang kwenta yung kaso niya kung ako naman kay Sara, makahalata ka na. Makapansin ka na. Dapat mag-isip-isip na siya. Abogado yun, dapat alam niya. Diba? Di ba kunwari ko si Sara, teka lang, bakit ka magpa-file ng kaso ng ebidensya mo, ikaw lang di may gawa. Mababasuran lang yan. Correct. At saka, dito mo na malalaman na marami talagang mga politikong mapagkunwari. Ano? Tama. Yung akala mo kakampi mo. Akala mo concern sa'yo. Oo. Sa atin lang may ganyan eh. Yung akala mo talaga, kakampi mo, concern sa'yo, mabait sa'yo, pero sinasaksak ka patalikod ng hindi mo namamalayan. Palagi naman nangyayari yan sa atin, sa politika. Di ba, no? Sa akin naman, yung mga ganyan, okay lang. Nangyayari naman lagi sa politika yan sa atin. Di ba? Kakampi mo ngayon. Kakampi mo ngayon, kaaway mo. Ending. Meron pa nga, umiiyak pa nga eh. Tapos yun pala, bumaliktad na pala. Kasi Bato, di ba? Tsaka si Zubiri. Niyakap pa yung asawa. Yun na. Naka-points pa. Naka-points pa. Ang galing eh. Di ba? Ganun talaga siguro sa politika. Talagang masalimuot. Kaya kayo mga kababayan, lagi ko po sinasabi na aralin nyo maigi yung lahat ng mga bagay, yung mga napapanood ninyo sa social media, at maging sama na rin natin sa mainstream media. At hindi ho namin nililigtas yung aming sarili na kami paniwalaan nyo. Aralin nyo rin. Oo, di ba? Tama. Baka mamaya binabola lang namin kayo. Oo, di ba? Baka mamaya isang Takero Miyamoto lang ang makakadali sa paniniwala na dapat hindi nyo pala dapat paniwalaan. Hindi, pero ano yun sinasabi ko na sa mga content ko yan na yung sinasabi namin dito, i-fact check nyo rin. Correct. Kasi bukod sa, baka kami rin may matutunan din kami. Hindi naman tayo perfecto. Oo, baka tayo rin. Diba? Minsan actually, ito lang, no? Tayong mga pro-admin vlogger, no? Pro-admin vlogger naman talaga tayo Hindi ako, BBM vlogger ako. Ikaw BBM vlogger ka. Loyalista ako Sige. Diba? Hindi ko lang alam. Pero ako pro-admin ako Ako bilang kasing pro-admin vlogger, medyo mahirap yung ginagawa kasi natin. Kasi tayo kasi nagdidebunk tayo ng ng mga fake news, nagre-research tayo bago mag-content. Pinakamadaling vlogger talaga kay Digong. Ang dali lang maging vlogger ni Digong. Sabihin mo lang, mahal namin si Digong. Iyak-iyak ka lang dyan. Kahit ano mangyari, di namin iiwan si Digong. Okay na, vlogger ka na Ito naman, baka sabihin ng mga nanonood sa atin kaya pala ganyan si Mike Cervera loyalista kahit na hindi ho. Kapag ka may mali si Pangulo, tinutuligsan natin yan. Nangyayari din yan. Kapag hindi kami nakikita sa gabinete niya. Sa gabinete niya na hindi okay, nagsasalita po kami. Hindi yung pagiging loyalista, ibig sabihin, lahat na baw ka na lang ng baw, oo ka lang ng oo. Hindi. Papalag din tayo kapag nakikita natin may mali. Hindi tayo katulad ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na kahit mali na yung mga kaalyado, ni dating Pangulong Duterte, pinagtatanggol pa rin. Tayo, pagka nakikita natin na may mali sa mga kaalyado ni PBBM or di kaya naman mga miyembro ng gabinete ni PBBM, yan naman ay kinikriticize din natin base sa nakita nating mali sa mga ginawa nila. So tayo, hindi porket sumusuporta tayo sa gobyerno, sa presidente, pag may mali, susuporta pa rin tayo. Hindi ganon. Kaya nga tayo, kinikriticize natin sila pag nakikita nating may hindi maganda na ginagawa. Katulad na lamang
nung ginagawa natin kina Secretary Bunuan at dun sa iba pa, na kapag ka nakikita natin, napapansin natin na mali, kine-criticize natin, hindi natin sinasang-ayunan. Oy, teka muna, ikaw talaga, Jake. Kita nyo kami hindi pare-pares ng opinion. Sasalita si Jake na ganyan kung kailang wala na si Bunuan. Nung wala na, hindi na siya DPW secretary. Hindi, pero hindi yung wala sa DPWH yan, sasalita na tayo yan. Kasi di ba tayo kumbaga tayo yung medyo magkakadikit na mga vlogger yung parang grupo na rin tayo kahit papaano So napansin ko rin kasi tayo yung yung hindi tayo tulad ng iba na kahit mali na hindi sige lang yan. Yun. Tayo di ba nauwi na nga minsan na pati kami nababash na rin kami. Well, bumalimbing na kayo, bumaliktad na kayo ang ending pala, tama pala tayo. Diba? Teka muna, alin ba yung pagbabalimbing mula umpisa na tayo nandito? Wala naman tayong ibang pinuntahan. Kung hindi nakasuporta pa rin tayo simula umpisa hanggang ngayon, sa mga oras na to, nakasuporta tayo sa mga magagandang gawain ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Diba? Tsaka taga-debunk ng fake news. Oo, at saka yung mga alam naman ninyo na maraming mga batikos na mga sinasabing mga paninira kay Pangulo, yun naman yung ating mga ginagawa na itama yung mga maling itinatanim nilang paniniwala sa mga kababayan natin. Tulad niyan, sasabihin nila si Pangulo nyong bangag, paano naging bangag hanggang ngayon wala pa rin kayo na ipapakitang ebidensya? Pag meron naman maniniwala naman tayo Yun lang, di ba? Pag meron naman maniniwala tayo. Sabi nga natin, magpakita sila. Nagpakita nga. Oo. Fake news. Gumawa ng peking video para ipalamon sa mamayang Pilipino. Doon lang Ganun ka-engot ng mga DDS Doon lang mga kababayan. Kinagat nila yun. Doon lang mga kababayan, isipin nyo na kung nasaan kayong panig Kung pinaniwalaan nyo yung peking video, malamang nasa maling panig kayo. Ayun, tuwan-tuwa yung mga DDS dyan, hindi po ba? Sa mga hindi naniniwala, marami. Hanggang sa yung naglabas nga niya, nasira na diba? Di na napapansin. Hindi na ngayon siya napapag-usapan. Tropa pala ni Jinggoy yun. Yung alin? Yung naglabas ng Pulburon video. Kadugo pala ni Jinggoy. Kadugo ba? Sabi daw. Talaga ba? Shoutout kay Tol Chris Ulo nasa comment section. Ewan ko dyan. Palibasa malapit na malapit kay Jinggoy yan kay si Chris Ulo di ba? Ay nako. Di ba? Shoutout na lang. Anyways, mga kababayan, mga partner, Tolak, Jake at Takero. Sa palagay ninyo, itong nangyayari ngayon na investigasyon sa mga may kinalaman sa ghost project sa flood control at marami pang iba na dapat na imbestigahan. Hindi lang ho yung proyekto sa flood control Dami pa. Nasigurado kung nagawa nila yan sa flood control, malamang sa mga iba pang mga infra, nagawa din ng mga kasapakat sa sindikato ng DPWH. Kasi sabi ni Ping Lacson nga, mas malala pa tong infrastructure na corruption kumpara sa PDAP. Ibig sabihin, mas malaki talaga to. Di ba? Tignan nyo, ang tanong, yung nangyari doon sa PDAP, sino lang ang nakulong? Yung sinapolis lang. Yun lang. lang. So, ibig sabihin pala, lang ang nahatulan doon. Ibig sabihin pala, yung sa PDAP pala, sinapolis lang pala mag-isa nagnakaw noon. Kaya nga sinasabi, galing talaga. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, etong mga politiko, dapat eto talaga, gumawa sila ng mga batas na makakapag-panagot sa mga kapwa nila. Ang nangyayari kasi takipan Takipan, tulad dyan sa Senado. Sabi nung Ang tanong, bakit nagtatakipan? Baka pare-pare sila. Ayun, point dyan. Baka pare-pare siya mga yan. Kasi pag nahuli tong isa, baka mahuli din ako. Ikakanta rin. Di ba? Baka sabihin Marcoleta, baka lang, sabihin mo, safe ako dyan. Kung ako naging guilty dyan, baka idawit kita. Pwede rin. Tanggalin ko wig mo. Pwede. Baka. Uy. Kaya nga mga partner, kung titingnan nyo, di ba, nagsalita si Senator Ping Lacson,
na hindi siya natatakot na kapag gumising siya kinabukasan, yung mukha niya makikita niya sa dyaryo kasi wala naman siyang pork barrel. At kung meron mang magdadawit sa kanya, hahabulin niya ng hahabulin niya ng tagaan. Diba? Pansinin niyo yung mukha ng mga kasamahan niyang senador habang nagsasalita ng ganun si Senator Ping Lacson. Napapatitig na lang. At yung iba nga medyo mapapansin niyo sa mukha na mukhang alam niyo na yun. At saka ito siguro naging kaparte noon kaya ganyan na lamang yung pinaggagawa nila. Hindi nyo ba napapansin si Chis Escudero nananahimik? Tahimik no bigla. Si Mark Villar nananahimik. Ha? Yung mga naakusahan na babanggit na pangalan dahil may mga resibo na nagpapatotoo na kumikbak sila ng 100 milyon. Abay, eto yung maiingay ngayon, todo tanggi, todo palusot. Di ba? Meron pang nagsabi na pinalaki kami. Na meron pong imperno at ano ba yan? Langit at impyerno. Langit at impyerno. Naniniwala sa langit at impyerno. Ay nako. Yun malapit na tayong magtapos. Ilang segundo na lang matatapos natin programa. Ano ba masasabi nyo? Jake, ikaw muna. So doon sa mga kababayang Pilipino natin, maraming salamat syempre sa tumangkilik ng ating programa. Pangalawa naman, kayo comment below na lamang po doon sa mga viewers natin kung ano po ang masasabi nyo dito sa mga topic na pinag-usapan natin. Kayo, naniniwala ba kayo na etong investigasyon na ito patungkol dito sa maanumalyang flood control at iba pa, talagang may mananagot na hindi lamang mga kontraktor, hindi lamang mga tauhan ng DPWH, kung hindi, maging politician. Kasi kinakailangan talaga na mayroong managot dito. Kasi kung wala pong mananagot dito, siguro naman napakinggan ng mga kababayang Pilipino natin yung panawagan nung mga nag-iingay na kung walang mapapanagot dito, mapipilitan silang gumawa ng aksyon para may managot. So maliwanag naman yung mensahe ng taong bayan. So ako, naniniwala ako, in the end of the day, kapag napatunayan yung mga may sangkot dito, talagang sana mapapanagot yung mga yan at sana may managot. Yun. So kayo mga partner. So yun maraming salamat sa mga sumusuporta para sa Big Five So marami Big V. Big V. So marami naghahanap kay Coach Jarrett at kay Sangkay. So next week pupunta si Coach Jarrett, sabi niya. Si Sangkay mukhang nasa probinsya pa next week. So talagang ganoon talaga ang buhay. May mga kanya-kanya tayong mga personal na gawain So yun, maraming salamat sa pagsuporta po sa Big V. And then bago po tayo magtapos syempre babatiin ko po yung pamilya ko, yung asawa ko, tsaka anak ko na nagpapaayos ng laptop ngayon. Tapos yung nanay tsaka tatay ko na nasa Aklan. Andun po yung chewin ko na nagpapagaling po sa sakit po sa kidney. So pagaling po kay Tito diyan. Tapos syempre sa mga kapatid ko. So shoutout sa inyo So salamat po sa inyo lahat. Thank you po. So yun, nasabi naman na lahat ng mga kasama ko rito, nandiyan si Jake at nandito si Insan. Siguro magpatuloy po tayo sa pagmamatsyag kung ano po ang mga susunod na mangyayari. Lalong-lalo na po, hindi natin alam kung sino ang tunay na kakampi at kung sino ang tunay na kaaway. Ako po, Mike Cervera po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM.